Martial Peak, Kabanata 3789. Namuo ang alikabok. Ang paulit-ulit na pagtatangka ni Yang Kai na gamitin ang Law of Space para lapitan ang Heaven Void Cauldron ay lahat ay pinigilan ni Jialong, na naging dahilan upang maging pangit ang kanyang ekspresyon. Kahit na si Jialong ay hindi bihasa sa Law of Space, ang Heaven Void Cauldron ay naroon mismo. Kung gusto ni Yang Kai na sakupin ang Heavenly Source Fruit, kailangan niyang makalapit sa Heaven Void Cauldron, kaya kailangan lang niyang bigyan ng pressure mula sa paligid. Ang mga Peking Emperor ng Astral Boundary ay hindi makalusot sa defensive circle ng Half-Saint, kaya makalimutan nila ang paglapit sa Heavenly Source Fruit. Sa kritikal na sandali na ito, ang mga dagdag na tao mula sa Demon Race ang naging susi sa tagumpay. Lumipas ang oras, at nagpatuloy ang labanan. Ang mga Peking Emperor ay nakatitig lamang ng walang magawa habang ang Half-Saint ay dahan-daang lumapit sa Heaven Void Cauldron. Sa wakas, nang malapit na ang Heaven Void Cauldron, sumigaw si Jialong. Pigilan niyo sila. Pagkatapos, tumalikod siya at sumugod patungo sa Heaven Void Cauldron. Binuksan niya ang kanyang kamay at kinuha ang Heavenly Source Fruit, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hanggat kaya niyang sakupin ang Heavenly Source Fruit, mananalo siya sa huling tagumpay. Hindi lang niya gagawing mawala ang lahat sa Astral Boundary, ngunit bibigyan din niya ang Demon Race ng isa pang Demon Saint. Sa oras na iyon, ang Astral Boundary ay hindi na makakalaban. Sa sandaling ito, ang mahinang boses ng isang tao ay biglang tumunog. Heaven Crushing Strike. Isang nakakatakot na divine sense ang kumalat, at ang invisible spirit attack ay naging isang maikling sibat na nakikita ng mata at diretsong bumaril patungo sa ulo ni Jialong. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai habang nilinggan niya ang taong nagsalita. Nakita niya ang isang medyo may edad na lalaki na nakangiti sa kanya na may mapanlinlang na tingin sa mga mata. Kilala ni Yang Kai ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, ngunit hindi siya pamilyar sa kanya. Isa siya sa 4 na Great Dark Lords ng Demon Heavenly Path, Fire Lord. Nang pumasok siya sa Mysterious Heaven Palace, binigyang pansin ni Yang Kai ang taong ito. Kung tutusin, siya lang ang tao sa kampo ng Demon Race. Para siyang crane sa kawan ng mga manok, kaya mahirap hindi siya pansinin. Sa sealed world ng Mysterious Heaven Palace, hindi pa nakilala ni Yang Kai ang kabilang partido, ni wala siyang anumang pakikitungo sa kanila. Sa magulong labanan ngayon, ilang beses na silang lumaban, ngunit dahil ang lahat ay nagtitimpi, hindi natukoy ni Yang Kai ang lalim ng kabilang partido. Sinong mag-aakala na bigla siyang maglulunsad ng pag-atake, at ang target ng kanyang pag-atake ay si Jialong. Ang hakbang na ito ay masyadong nakakagulat. Tulad ng kung paano biglang inatake ni Yang Kai si Kang Mo, malamang na hindi inaasahan ng Demon Race na ang Fire Lord ng Demonic Path ay talagang magkakaroon ng lakas ng loob na magplano laban sa unang Half-Saint ng Demon Race. Tanging ang mga mata ni Yang Kai ang nagliwanag sa pagkagulat. Kung hindi nagsalita ang Fire Lord, baka hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hulaan niya sana na may lihim na motibo ang Fire Lord at gustong agawin ang Source Heavenly Fruit. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salitang Heaven Crushing Strike, paanong hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Alam din niya ang Soul Secret Technique na ito, at ang taong nagturo sa kanya ng secret technique na ito ay si Tian Yan, na nakilala niya sa Divine Ascension Mirror sa Asher Sun Temple. Si Tian Yan ay ipinanganak mula sa Divine Ascension Mirror, at dahil wala siyang pisikal na katawan, ang kanyang mga natamo sa soul cultivation ay lubhang nakakatakot. Ang Divine Ascension Mirror ay isa ring mundo, at ang mga tagumpay ni Tian Yan sa soul cultivation ay tiyak na umabot sa antas ng Great Emperor. Nang maglaon, nagkataon na nakuha ni Yang Kai ang Flesh Incarnation Fruit at napino ang Flesh Incarnation Pill, na tumulong kay Tian Yan na bumuo ng pisikal na katawan at makawala mula sa mga tanikala ng Divine Ascension Mirror, na nagpapahintulot sa kanya na lumitaw sa mundong ito. Gayunpaman, nang ang pisikal na katawan ni Tian Yan ay nabuo pa lamang, ang kanyang lakas ay mababa. Nang maglaon, nanatili siya sa Asher Sun Temple ng ilang sandali, at pagkatapos niyang mag-mature ng kaunti, lumabas siya para gumala sa mundo. Pagkatapos noon, wala nang balita sa kanya. Naisipan din ni Yang Kai na magtanong tungkol sa kanya, ngunit ang Demon Race ay sumalakay at ang Star Boundary ay nagkagulo, kaya wala siyang lakas na gawin iyon. Hindi niya akalain na lalabas talaga sa harapan niya ang senior na nawala sa loob ng maraming taon. Higit pa rito, naging isa pa siya sa 4 na Great Demon Envoy ng Demon Heavenly Way at nakapasok sa Mysterious Heaven Palace, lumingon sa kanya sa huling sandali. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang naranasan ni Tian Yan sa mga taong ito para payagan siyang maglinang hanggang sa Peking Emperor Realm mula sa simula. Gayunpaman, hindi ito kakaiba. Siya ay orihinal na may pundasyon ng Great Emperor, ngunit wala siyang pisikal na katawan. Sa tulong ni Yang Kai, nakagawa siya ng pisikal na katawan, at nandoon ang lahat ng kanyang pangunawa sa martial Dao.
Hanggat nilinang niya ang hakbang-hakbang, ang kanyang paglilinang ay natural na tataas ng mabilis. Hindi siya tulad ng ibang mga cultivator na pinaghihigpitan ng iba't ibang mga bottleneck. Kung bakit nagbago ang kanyang hitsura, marahil ay dahil gumamit siya ng ilang uri ng secret technique. Ang paglilinang ng espiritu ni Tian Yan ay orihinal na nasa antas ng mga Great Emperor. Kahit na mayroong maraming mga paghihigpit at hindi niya maipakita ang kanyang buong lakas, ang pag-atake na ito ay hindi maaaring maliitin. Ang Spirit Spear na nakikita ng mata ay sumabog sa isipan ni Jialong mula sa likuran habang siya ay hindi handa. Ang matipunong katawan ni Jialong ay biglang nanlamig sa kinatatayuan, hindi makagalaw. Ang kanyang kamay na inaabot ang Source Heavenly Fruit ay isang talampakan lamang ang layo mula sa Seven-Colored Divine Fruit. Pero hindi pa tapos. Matapos ilunsad ni Tian Yan ang kanyang pag-atake, hindi man lang siya tumingin kay Jialong. Pinagsalikop niya ang mga kamay at bigla itong itinulak sa gilid. Sa kanya bilang sentro, isang malaking singsing ng apoy ang biglang kumalat. Ang singsing ng apoy ay naglalaman ng nakakapasong kapangyarihan. Dahil sa kawalan ng bantay, maraming semi-sage ng demon race ang naalis sa kanilang mga paa. Ang orihinal na masikip na porma sayon ay naglantad din ng malaking depekto sa sandaling ito. Ano pa ang hinihintay mo? Humalaklak si Tian Yan habang nakatingin sa masayang nagulat na si Yang Kai. Maraming salamat, Senior, nagmamadaling sabi ni Yang Kai. Ang kanyang anyo ay kumikislap habang siya ay nagmamadaling lumabas sa puwang na nap-unit ni Tian Yan, at dumating sa harap ng Heaven Void Cauldron sa isang kisap mata. Bastos, ngayon lang bumalik sa katinoan si Jialong. Tiniis niya ang nakakadurog na sakit sa kanyang ulo habang kinuyam niya ang kanyang kamay at sumuntok sa baywang ni Yang Kai. Nagbingi-bingihan si Yang Kai sa pag-atake ni Jialong. Ang tanging bagay sa kanyang mga mata ay ang Source Heavenly Fruit. Sa sandaling malapit nang maabot ng kamao ni Jialong ang kanyang katawan, isinagawa niya ang Nihility Secret Technique at itinaboy ang sarili sa kawalan. Ang suntok na puno ng mapanirang kapangyarihan ay dumaan sa katawan ni Yang Kai. Bagamat hindi nito ginamit ang buong kapangyarihan nito, ang kapangyarihang yumanig sa kawalan ay nagpadaing pa rin kay Yang Kai. Nagbago ang ekspresyon ni Jialong, ngunit huli na para pigilan siya. Nang lumingon siya, nakita niyang nakarating na si Yang Kai sa maliit na puno at kinuha ang Heavenly Source Fruit. Marahan niya itong pinulot at inilagay ang Seven-Colored Divine Fruit sa kanyang pouch. Nabaliw si Jialong at sumugod kay Yang Kai na may galit na galit. Naghintay si Yang Kai ng buong atensyon. Alam niyang oras na para magpasya sa buhay at kamatayan. Dati, lahat ay nagpigil dahil gusto nilang agawin ang Heavenly Source Fruit. Ngunit ngayon na ang Heavenly Source Fruit ay kinuha na niya, paano magiging handa ang maraming half-saint sa Demon Territory na tanggapin ito? Mula sa pananaw ng Demon Race, hindi nila maaaring hayaang kunin ni Yang Kai ang Heavenly Source Fruit kahit na kailanganin nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Isang unos ng pag-atake ang umulan kay Yang Kai mula sa lahat ng direksyon. Ang magkasanib na pag-atake ng higit sa isang dosenang half-saint ay naging dahilan ng pagiging solemne ng ekspresyon ni Yang Kai. Gayunpaman, sa sandaling iyon, na may dumadagandong na tunog, isang transparent na light curtain ang lumitaw sa paligid ng Heaven Void Cauldron, na humaharang sa lahat ng pag-atake bago nila maabot si Yang Kai. Natigilan si Yang Kai, natigilan si Jialong, at lahat ng half-saint at Peking Emperor ay natigilan. Tahimik ang bulwagan habang ang lahat ay nakatingin kay Yang Kai, na nagtatago sa maliit na puno sa Heaven Void Cauldron, na may iba't ibang ekspresyon. Ha. Hindi napigil ang matawan ni Yang Kai. Ang tensyon na doon niyang isipan ay lubusang nakaka-relax. Hindi niya inaasahan na ang Mysterious Heaven Palace ay magkakaroon ng ganoong protective restriction pagkatapos maagaw ang Heavenly Source Fruit. Masaya man siya ay may bahid din siyang takot. Sa kabutihang palad, ang senior na si Tian Yan ay kumilos sa oras. Kung inagaw ni Jialong ang Source Heavenly Fruit, siya ang nakatayo sa labas na nag-aalala. Umalangaw ang tawanan sa maluwag na bulwagan. Ang mga mukha ng maraming half-saint sa Demon Territory ay sobrang pangit. Bagamat ayaw ng maraming Peking Emperor, katanggap-tanggap pa rin ang resulta. Sa orihinal, ang bottom line ng lahat ay hindi nila maaaring hayaan ang Demon Race na makakuha ng pagkakataon. Kahit na hindi sila ang huling tumawa, si Yang Kai ay miyembro pa rin ng Star Boundary. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Yan. Naalala niya ang mga tagubilin ni Li Wuyi bago sila umalis at nakaramdam ng ginhawa. Ang sakripisyo ni Li Wuyi at ang pagkamatay ng halos 20 Peking Emperor ay hindi naging walang kabuluhan. Sa huli, si Yang Kai, na isa lamang high-rank Demon King, ay nakamit ang habang buhay na pangarap ng isang buong henerasyon. Natuwa si Yang Yan.
Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan si Sheng Yuzo at nalaman na pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, tila may nabitawan siya at ngumiti. Pagkaraan ng ilang sandali, tumigil sa pagtawa si Yang Kai at malamig na tinitigan si Jialong, na nakatayo ilang di pa ang layo mula sa kanya. Inihagis niya sa kanyang kamay ang Heavenly Source Fruit at sinabi sa malamig na boses. Kapag pinino ng haring ito ang prutas na ito, isa-isa kong papatayin kayong lahat. Halos lumuwa ang mga mata ni Jialong sa kanilang mga saksakan, at pumipintig ang mga ugat sa kanyang noo. Sa pagtingin kay Yang Kai, na tila malapit na, talagang naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin ng napakalapit ngunit napakalayo. Sa pagkakaroon ng paghihigpit na iyon, wala siyang magagawa kay Yang Kai anuman ang mangyari, at ang mga salita ni Yang Kai ay nagparamdam sa kanya ng krisis. Hindi matatawaran ang lakas ng munting bastos na ito. Kung talagang dinadalisay niya ang Heavenly Source Fruit, gaano siya kalakas. Sa oras na iyon, isang half-saint kaya ang kanyang kakampi. Pagkatapos magsalita ni Yang Kai, ibinuka niya talaga ang kanyang bibig at pinasok dito ang Heavenly Source Fruit at nagsimulang ngumunguya. Nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata kay Jialong, na parabang tuturuan niya ito ng leksyon. Nagbago ang ekspresyon ni Jialong. Sa sandaling ito, kahit gaano siya ayaw, wala itong silbi. Nakain na ni Yang Kai ang Heavenly Source Fruit. Paano niya nagawang iluwa ito? At saka, kung patuloy siyang magdedelay dito, hindi siya makakaalis pagkatapos na pinuhin ang Heavenly Source Fruit. Sa pag-iisip nito, naisipan ni Jialong na umatras at sumigaw. Tara na. Pagkatapos, pinangunahan niya ang 12 o higit pang half-saint of demon race na dahan-daang umatras. Bakas ng pag-aalinlangan ang bumungad sa mukha ng mga Peking Emperor, ngunit sa huli, hindi siya nito napigilan. Ngayon na ang alikabok ay naayos na at ang bilang ng mga tao sa magkabilang panig ay halos pareho, hindi makabubuti para sa sino man na magpatuloy sa pagtatalo. Mas mabuting maghintay hanggang sa pinuhin ni Yang Kai ang Heavenly Source Fruit at ang kanyang lakas ay tumaas. Hindi pa huli ang lahat para harapin sila. Sa panig ni Yang Kai, ang Heavenly Source Fruit ay natunaw sa isang matamis na likido sa sandaling ito ay pumasok sa kanyang bibig at dumaloy sa kanyang lalamunan patungo sa kanyang tiyan. Isang mainit na pakiramdam ang agad na kumalat sa kanyang buong katawan, dahilan upang ang kanyang mga tense na nerbiyos ay kumalma ng hindi sinasadya at maging siya ay inaantok. Kasabay nito, ang iba't ibang mahiwagang prinsipyo ay dumaan sa knowledge ni Yang Kai, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng insight sa maraming misteryo. Malapit nang magsara ang Mysterious Heaven Palace. Pinipilit ang sarili na panatilihin ang kanyang kamalayan, tumingin si Yang Kai sa mga taong nasa harapan niya. Hindi niya alam kung bakit alam niya ang lahat ng ito, ngunit kahit papaano, nakita niya ang sitwasyon sa loob ng Mysterious Heaven Palace hanggang sa pinakamaliit na detalye. Nagulat ang lahat sa balitang ito, ngunit hindi nagtagal ay natahimik sila. Ngayong ang Heavenly Source Fruit ay nilamon na ni Yang Kai, hindi na kailangang umiral ang Mysterious Heaven Palace. Natural lang na magsara ito. Martial Peak, Kabanata 3770. Tala ng Great Daw. Hindi na kailangang magpanik. Kapag nagsara ang sealed world na ito, lahat ay atras ng ligtas. Sa akin naman, maaaring kailangan kong manatili dito ng ilang sandali, kaya ipaubaya ko sa iyo ang lahat ng nasa labas ng mundo. Sabi ni Yang Kai na pinagsalikop ang kanyang mga kamao. Ibinalik ng lahat ang kilos, at sinabi ni Yang Yan. Tumuon sa pagpino sa Heavenly Source Fruit. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa labas ng mundo. Tumanggo si Yang Kai. Walang silbi para sa kanya na mag-alala tungkol sa labas ng mundo. Dahil ang mundo ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong mabuhay at mahigpit niyang nahawakan ito, ang kailangan niyang gawin ay gawin ang kanyang makakaya upang pinuhin ang Heavenly Source Fruit upang hindi niya bigwan ang mundo. Itong Senior Tian Yan ay isa sa atin. Alam ni Temple Master Wen ng Asher Sun Temple ang kanyang pinagmulan. Muling itinuro ni Yang Kai si Tian Yan. Lumingon si Yang Yan at ngumiti kay Tian Yan. Bagamat dati nang gumanap si Tian Yan bilang Fire Lord ng Demon Sky Path, ang kanyang pagkakanulo sa huling sandali ay sapat na upang patunayan ang kanyang posisyon. Sa sitwasyong iyon, maaari sana siyang sumugod sa Heaven Void Cauldron at lumaban para sa Heavenly Source Fruit, ngunit hindi niya ginawa iyon. Sa halip, pagkatapos na salakayin si Jialong, nakipag-ugnayan siya sa isa pang half-saint of demon race, na lumikha ng pambungad para kay Yang Kai at lumikha ng panghuling pagkakataon. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang maraming Peking Emperor sa Star Boundary ay walang gaanong galit sa kanya. Sa katunayan, wala silang masyadong pagbabantay laban sa kanya. Senior, hinding-hindi ko makakalimutan ang kabaitang ito. Muli akong magpapasalamat sa iyo pagkalabas ko sa pag-iisa. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga kamao kay Tian Yan. Humalaklak si Tian Yan. Hindi na kailangan iyon.
Bagamat kamangha-mangha ang banal na prutas, hindi ito gaanong pakinabang sa akin. Dahil ito ang naging pagkakataon mo, ang maraming taon ng pagtatago ng matandang master na ito ay hindi nawalan ng saysay. Nagulat si Yang Kai at agad na naunawaan na siya ang may pundasyon ng Great Emperor. Bagamat ang iba ay nagnanais ng Heavenly Source Fruit, talagang hindi ito gaanong pakinabang sa kanya. Magsasalita pa lang sana siya, bigla siyang sumimangot at sinabing, "Tapos na ang oras. Lahat, maghiwalay tayo ng landas dito. Sana maging mapayapa ang mga susunod na araw at masaya tayong mag-inuman at magkakwentuhan." Nang matapos siyang magsalita, biglang umalangaw sa buong bulwagan ang hagong. Pagkatapos, naramdaman ng lahat ang isang nakakasuklam na puwersa na dumidiin sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Napakalakas ng nakakasuklam na puwersang iyon na walang makakalaban dito. Sa isang maikling span ng 3 hininga, bigla na lang itong nawala. Sa pagtingin sa bakanteng bulwagan, lumakas ang pagkahilo ni Yang Kai. Naka-cross-legged siya, pumikit, at lubusang nilubog ang isip. Sa star boundary, sa itaas ng kalangitan, isang marilag at walang palamuti na bulwagan ang nasuspine sa himpapawid. Sa bilyon-bilyong nilalang sa star boundary, malinaw na makikita ng sinuman ang balangkas ng bulwagan hanggat nakataas ang kanilang ulo. Mahigit 1 buwan na mula nang magsimula ang labanan sa Great Dao, at ang sitwasyon sa Star Dimension ay naging mas delikado sa panahong ito. Nag-set up ang Demon Race ng nakakagulat na Spirit Array, at ang Demon Land, na may 108 kampo ng demon na may iba't ibang laki bilang sentro nito, ay patuloy na lumalawak. Bawat sandali, ang malalaking lupain sa 4 na teritoryo ng Star Boundary ay inaagnas ng Demon Intent. Sa paglipas ng panahon, ang bilis na ito ay naging mas mabilis at mas mabilis. Ang espasyo para sa human race upang lumipat sa Star Boundary ay patuloy na pinipigilan, at ang iba't ibang hukbo ay paulit-ulit na umatras hanggang sa wala ng lugar upang umatras. Ang buong Western Territory ay ganap na nasira, at ang sitwasyon sa mga territory ng Eastern, Southern, at Northern ay hindi mas mahusay. Ngayon, ang human race territory ay mas mababa sa 1/10 ng orihinal na sukat nito. Malamang na wala pang kalahating buwan, tuluyan nang bumagsak ang Star Boundary. Sa oras na iyon, hindi na umiiral ang Star Boundary, at kapag nabaligtad ang pugad, walang mga itlog ang mananatiling buo. Sa oras na iyon, ang lahat ng human race ay malamang na maging mga demon. Ang 2 Great Elder ng Dragon Race ay paulit-ulit na umatake, ngunit ang epekto ay minimal. Kahit na ang lakas ni Zoyan at Fushan ay tumaas ng husto, at ang mag-asawa ay maaaring sugpuin ang 3 puwersa ng Demon Saint, hindi nila mapigilan ang pagguho at pagpapalawak ng Demon Land. Ang buhok ni Li Wuyi ay naging puti. Bilang Chief Commander ng iba't ibang hukbo sa Star Boundary, mas malaki ang pressure sa kanya kaysa sa iba. Bago ang labanan ng Great Dao, hiniling niya sa lahat ng Peking Emperor na lumahok na iwan ang kanilang mga life lamp. Kung sila ay buhay, ang kanilang mga life lamp ay mananatili, kung sila ay patay, ang kanilang mga life lamp ay mamamatay. Nitong mga nakaraang araw, napanood niya ang 30 life lamp na nasa kamay niya na isa-isang nag-aalis, at parang tinutusok ng kutsilyo ang puso niya. Sa puntong ito, mayroon lamang siyang 11 life lantern na may ilaw pa. Sa madaling salita, sa mga taong pumasok sa Mysterious Heaven Palace, 11 lang ang nakaligtas. Narinig niya na ang labanan sa Great Dao ay walang katulad na malupit, at ang 3 bahagi lamang ng mga taong pumasok ay maaaring makabalik ng buhay. Ngayon, tila hindi ito kasinungalingan. Ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya ay ang life lamp ni Yang Kai ay kumikinang pa rin, pati na rin ang kay Yang Yan at Bing Yon. Hanggat maayos silang tatlo, palaging may kislap ng pag-asa. Ang Spirit Beast Island sa Eastern Territory, na orihinal na teritoryo ng Martial Beast, ay nasakop na ngayon ng iba't ibang hukbo ng Star Boundary, at ang isla ay puno ng mga sundalo ng human race. Sa pangunahing bulwagan, ang mga komandante ng iba't ibang hukbo ay nagtipon, kasama si Li Wuyi sa pinuno ng mesa. Tumingin siya sa paligid at nakita niya na ang ekspresyon ng lahat ay sobrang solemna at madilim. Ngayon, sila ay nagtipon dito upang pag-usapan ang usapin ng pag-urong. Ang Western Territory ay ganap na bumagsak, at ang susunod na 3 territory ay ang Eastern, Southern, at Northern Territory. Ang pagkakaiba ay 1 oras lamang. Gayunpaman, kailangan pa rin gumawa ng panghuling pagsisikap ang Star Boundary. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Li Wuyi, "Hindi na tayo maaaring manatili sa Eastern Territory." Mula sa katalinuhan na nakalap mula sa iba't ibang panig ng mundo, natatakot ako na sa wala pang 10 araw, ang Eastern Territory ay susunod sa yapot ng Western Territory. Sa oras na iyon, maging ang Spirit Beast Island ay hindi mapapalampas. Kumusta ang sitwasyon sa Southern Territory? Habang nagsasalita, lumingon si Li Wuyi at tumingin kay Wen Zishan.
Tumayo si Wen Zishan at kinuyam ang kanyang mga kamao, isang mataimtim na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung ikukumpara sa Eastern Territory, mas malala pa ito. Makakakapit lang tayo sa mas maikling panahon, 5 araw lang. Nang marinig ito, sumimangot si Li Huyi at tumingin sa iba. Paano ang Northern Territory? Tumayo si Jihai Army Commander Pan Zhenyan at sinabing, mas maganda ang sitwasyon sa Northern Territory, ngunit hindi ito dapat tumagal ng matagal, pero ano? Nagtaas ng kilay si Li Huyi. Ang iba pang mga teritoryo sa Northern Territory ay maayos, ngunit ang sitwasyon sa High Heaven Palace ay hindi masama. Nang ang Demon Land ay lumawak sa 1,000 milya ang layo mula sa High Heaven Palace, ang bilis nito ay bumaba ng husto at naging napakabagal. Sa ganito sa opinyon ng matandang lalaki, ang High Heaven Palace ay maaaring tumagal ng kahit 1 buwan. Ang High Heaven Palace, nag-isip si Li Huyi. Ang proteksyon ng World Force. Walang dahilan para ang High Heaven Palace ay naiiba sa ibang mga lugar, kaya ang tanging paliwanag ay Yang Kai. Ang High Heaven Palace ay nag-iisang itinayo ni Yang Kai, at ang dakilang sektang ito ay nagsagawa ng kanyang napakalaking pagsisikap. Bago iyon, may bakas pa rin si Yang Kai ng World Will sa kanya, kaya makatuwirang sabihin na ito ang huling proteksyon ng World Force. Kaya pwede na lang tayong lumikas sa High Heaven Palace. Hinaplos ni Maching ang kanyang balbas. Pag-inom lang yan ng lason para mawala ang uhaw, ano ang magagawa natin sa 1 buwan? Maghihintay ba tayo ng kamatayan sa High Heaven Palace? Ang taong nagsalita ay tumangala kay Li Huyi at nagsabi, Chief Army Master, ano ang sitwasyon sa Dragon Island? Kung lumikas tayo sa Dragon Island. Ang Dragon Island ay isang maliit na nakabukod na mundo, at ang teritoryo nito ay malawak, kaya maaari itong tumanggap ng maraming tao. Sa kasalukuyang sitwasyon ng iba't ibang legion sa Astral Boundary, kahit na lahat sila ay lumikas sa Dragon Island, dapat mayroong higit sa sapat na espasyo na matitira. Para sa mga tao na wala sa iba't ibang legion. Maaari lamang silang manalangin para sa kanilang sariling kapakanan. Dahan-daang umiling si Li Huyi. Ang pagpapalawak ng Demon Land ay dahil sa pagguho ng Demon Will sa Demon Territory. Bagamat ang Dragon Island ay isang maliit na nakahiwalay na mundo, ito ay nakakabit din sa Astral Boundary. Kung ang Astral ang hangganan ay naguho, ang maliit na nakabukod na mundo ay natural na hindi makakaligtas. Ang pagtatago sa Dragon Island ay hindi magandang ideya, ito ay magbibigay lamang ng pagkakataon sa Demon Race na makahuli ng pagong sa isang banga. Pagdating ng panahong iyon, ang ating sitwasyon magiging mas passive lang. Pagkatapos ng ilang sandali, isang bakas ng determinasyon ang sumilay sa mga mata ni Li Huyi. Ipaalam sa buong hukbo na sa loob ng 3 araw, lilikas tayo sa High Heaven Palace sa Northern Territory. Utusan ang lahat ng Legion. Sa puntong ito, ang biglang nanginig ang mundo, na hamarang sa kanya. Kaagad pagkatapos, isang mahiwagang aura ang biglang sumibol at dumaan sa bawat sulok ng Star Boundary. Ang lahat ng mga powerhouse na nakadama ng aura na ito ay nagpahayag ng mga maalalahang ekspresyon sa sandaling ito, na parang may nakuha sila mula rito. Bahagyang nagulat si Li Huyi, ngunit pagkatapos, parang may iniisip, kumurap ang kanyang anyo at mabilis siyang tumakbo palabas ng bulwagan. Nang makita siyang ganito, natural na nagmamadaling sumunod ang iba. Pagdating nila sa labas ng bulwagan, nakita nila si Li Huyi na nakatingala, at nang sundan nila ang kanyang tingin, agad na nanlaki ang kanilang mga mata. Sa kalangitan, ang Mysterious Heaven Palace, na tahimik sa lahat ng oras na ito, ay biglang umikot at nagbago, mabilis na nagbago sa anyo ng isang simpleng higanteng kaldero. Ang higanteng kaldero ay kumikislap sa liwanag, at maraming kakaibang pattern ang nakaukit sa paligid nito. Ang mga pattern ay lumutang at lumubog, at sunod-sunod na pangalan ang kumikislap. Mula sa mga pangalang ito, nakita ng lahat ang maraming pamilyar at hindi pamilyar na mga salita. Suan Yuan, True Marshal, Golden Cicada, Rakshasa, Flowing Time Great Emperor, Heaven Devouring Great Emperor, Rushing Sky, Iron Blood, Red Dust, Blue Sea, Blue Lotus, Ice Feather, Wonderful Pill, Heaven's Revelations, Beast Warrior. Umalis ang pangalan ng mga ito para sa Great Daw. Sumigaw si Li Huyi sa mahinang boses, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagsinta. Ang mga pangalan ng mga Great Emperor ay hindi ipinataw sa sarili, ni ipinasa sa mundo, ngunit ipinagkaloob ng Heavenly Daw. Ang bawat pangalan ng mga Great Emperor ay kasabay ng kanilang sariling Great Daw, isang Great Daw na kinikilala ng mundo. Sa pamamagitan lamang ng pag-iwan ng kanilang pangalan sa Great Daw ng langit at lupa maaari silang maging Great Emperor na iginagalang ng mundo. Ang pamilyar at hindi pamilyar na mga salita ay walang alinlangan na mga pamagat ng maraming Great Emperor ng Star Boundary.
Ang mga titulo ng 10 Great Emperor ng pinakahuling henerasyon ay kabilang sa kanila, na walang nawawala ni isa. Kahit na ang pangalan ni Kenye, Yeying, ay malinaw na makikita. Parang iba rin ang kulay ng mga tauhang kumikislap sa higanteng kaldero. Bagamat lahat sila ay gininto ang kulay, habang tumatanda sila, nagiging mas madidilim sila. Kung ikukumpara, ang mga salita ng 10 Great Emperor ng pinakahuling henerasyon ay ang pinakamatingkad na kulay. Ito na ba? Ang wakas, biglang natuyo ang mga labi ni Liu Yi habang nakatitig sa higanteng kaldero, sinusubukang humanap ng bagong titulo mula dito. Ang Mysterious Heaven Palace ay hindi nagbago mula nang lumitaw ito, ngunit ngayon na ito ay biglang naging isang higanteng kaldero, at ang mga titulo ng Great Emperor ng nakaraan ay patuloy na lumilitaw, walang duda na nagkaroon ng mga bagong pag-unlad sa Great Dao Struggle at malamang na natapos na ito. Ano ang sitwasyon sa Star Boundary? Sino ang makakakuha ng Great Dao Opportunity sa huli? Ito ang pinaka-inaalala ni Liu Yi ngayon. Kung nakuha ng Star Boundary ang Great Dao Opportunity, malamang na magbago ang krisis sa Star Boundary, ngunit kung magtagumpay ang Demon Race, kung gayon ang Star Boundary ay talagang nasa panganib. Marshall Peak, Kabanata 3791. Huling purong lupa. Ang kanyang mga mata ay dumaan sa higanteng kaldero, ngunit sa pagkabigo ni Liu Yi, wala siyang mahanap na bagong titulo. Nabigo ba ako? Kahit na ang isang kalmado na tulad ni Liu Yi, na maaaring manatiling kalmado sa harap ng isang Demon Saint, ay hindi maiwasang masuray-suray sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang maraming mga core commander sa paligid niya ay masiglang nag-uusap, ang kanilang mga emosyon ay dumadaloy sa karamihan. Buweng. Sa mahinang tunog, isang jade sleep ang lumitaw sa harap ni Liu Yi mula sa hangin. Lumiwanag ang ekspresyon ni Liu Yi nang hinawakan niya ito at ibinaon ang kanyang kamalayan dito. Makalipas ang ilang sandali ng pagkataranta, sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Noong una, hindi halata ang ngiti, ngunit hindi nagtagal ay lumawak ito at yumanig sa mundo ang kanyang pagtawa. Napalingon ang lahat at tinitigan si Liu Yi at nadulas ang jade sa kanyang kamay. Mula sa jade sleep, naramdaman nila ang aura ng Yang Yan. Sa madaling salita, ang jade sleep na ito ay ipinadala ni Yang Yan, at si Yang Yan ay isa sa mga kandidatong lumahok sa Great Dao Struggle. Ang katotohanang ipinadala niya ang mensaheng ito sa oras na ito ay walang alinlangan na ang Great Dao Struggle ay tapos na talaga. Sa paghusga mula sa masayang hitsura sa mukha ni Liu Yi at sa kanyang walang humpay na pagtawa. Nabuhayan ang loob ng lahat at ang pagkabalisa sa kanilang mga puso ay napalitan ng malaking sorpresa. Bagamat mayroon silang ilang mga hula, hindi sila nang ahas na maging masyadong sigurado hanggang sa kinumpirma ito ni Liu Yi, baka mali ang katotohanan. Kung mas malaki ang pag-asa, mas malaki ang pagkabigo. General Master, maaaring ang Great Dao Opportunity ay sa wakas ay nahulog na sa mga kamay ng Star Boundary. Nanginginig ang balbas ng isang matandang lalaki dahil hindi niya mapigilan ang pananabik sa kanyang puso, isang abnormal na pulang pamumula ang lumitaw sa kanyang lantang matandang mukha. General Master, anong sitwasyon? Bakit hindi mo muna sabihin sa amin bago ka tumawa? Gayunpaman, hindi napigilan ni Liu Yi ang pagtawa. Tumawa siya ng napakalakas na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, na ikinatulala ng lahat. Mula nang makilala siya ng mga ito, wala pang nakakita sa kanya na nawalan ng katinoan ng ganito. Masyadong malaki ang pressure na naranasan niya kamakailan. Bilang General Commander ng Star Boundary, hindi siya nang ahas na sabihin na siya ang may pananagutan sa kaligtasan ng Star Boundary, ngunit anumang desisyon na ginawa niya ay nauugnay sa kinabukasan ng daan-daang milyong buhay at ang pagpapatuloy ng isang buong lahi. Ang tanging magagawa niya ay mag-stall para sa oras hanggat maaari at panatilihin ang lakas ng Star Boundary para sa anumang mga pagbabago sa hinaharap. Dahil dito, hindi siya nag-atubiling isuko ang pagkakataong makapasok sa Mysterious Heaven Palace at lumahok sa Great Dao Struggle. Ibinigay niya ang kanyang hangarin sa buhay. Ngunit ngayon, ang kislap na ito ng pag-asa ay sa wakas ay lumitaw. Ang kanyang tensyonado na estado ng pag-iisip ay lubos na nakaka-relax sa sandaling ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay pinigilan ni Liu Yi ang kanyang ngiti. Ang kanyang tingin ay isa-isang dumaan sa mga mukha ng mga Peking Emperor, at pagkatapos ay sinabi niya sa malalim na boses. Ang pagkakataon ng Great Dao ay nakuha ng ating Star Boundary. Pagkasabi niya nito ay bumilis ang paghinga ng lahat. Bagamat nahulaan na nila ito noon pa man, hindi sila nang ahas na paniwalaan ito hanggang sa personal itong inamin ni Liu Yi. Sino ta? Tanong ng matandang lalaki sa nanginginig na boses. Pagkatapos ng lahat, ito ang susi sa pagiging Great Emperor. Ang taong sumamsam sa pagkakataon ng Great Dao ay malamang na ang magiging Great Emperor ng Astral Boundary. Paanong hindi siya nagtanong ng malinaw? Yang Kai. Nakangiting sagot ni Liu Yi.
Isang pagsabog ng mga tandang ang umalangaw-ngaw, at ang lahat ay hindi maiwasang mapatingin sa isa't isa. Bagamat kamangha-mangha ang performance ni Yang Kai nang bumalik siya mula sa Demon Territory sa pagkakataong ito, walang nag-akala na ang kandidatong ito ay siya talaga. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang paglilinang ay naruroon para makita ng lahat. Dati, nang isuko ni Li Huyi ang kanyang pwesto kay Yang Kai, sa totoo lang, maraming tao ang hindi komportable sa kanilang mga puso. Kahit na ang landas ng martial daw ay hindi kinakailangang nakabatay sa seniority, mababa ang cultivation ni Yang Kai, at mababaw ang kanyang mga kwalifikasyon. Kahit na talagang gusto ni Li Huyi na isuko ang kanyang pwesto, hindi niya ito turn na pumasok sa Mysterious Heaven Palace. Bago ito, naramdaman ng lahat na sayang ang pagpasok ni Yang Kai sa Mysterious Heaven Palace. Kung ang kanyang cultivation ay wala sa Peking Emperor Realm, ano ang magagawa niya doon? Lalabas lang at walang gagawin. Kaya't nang sabihin ni Li Huyi ang mga salitang Yang Kai, walang sino man ang umasa na ang huling resulta ng Great Dao Struggle ay magiging ganoong sitwasyon. Ang isang lalaki na hindi man isang Peking Emperor Realm Cultivator ay talagang lalabas sa itaas. Para sa isang sandali, ang lahat ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting kawalan ng pag-iisip. Nang naisip nila ang desisyon ni Li Huyi sa oras na iyon, talagang naramdaman nila na mayroon siyang mahusay na pananaw sa hinaharap. Puno rin ng pagmamataas ang mukha ni Li Huyi. Nanindigan siya laban sa lahat ng oposisyon at pinayagan si Yang Kai na sakupin ang isang mahalagang lugar upang makapasok sa Mysterious Heaven Palace. Ito ay naglagay sa kanya sa ilalim ng labis na presyon, at kung hindi dahil sa kanyang posisyon bilang General Commander, matagal na siyang tinanong. Sa kabutihang palad, hindi nabigo si Yang Kai sa huli. Si Yang Kai ba talaga? May hindi makapaniwalang tanong. Ano ang tiyak na sitwasyon? Kumusta ang mga nasawi sa Star Boundary? Sunod-sunod na itinanong ang mga tanong, at lahat ay sabik na tumingin kay Li Huyi. Bago pa makasagot si Li Huyi, umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na tunog ng paghampas, at ilang figure ang biglang lumitaw sa tabi ni Li Huyi. Napatingin ang lahat at hindi maiwasang ipikit ang kanilang mga mata dahil ang mga figure na ito ay pawang mga kandidato para makapasok sa Mysterious Heaven Palace sa pagkakataong ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, halos lahat sa kanila ay nasugatan, at halos wala sa kanila ang hindi nasaktan. Ang mga malubhang nasugatan ay kahit na may mahinang aura at puno ng dugo. At halos 10 tao lang ang lumitaw dito. Si Yang Yan ang pinuno, at nang lumitaw siya, naramdaman na lamang niya ang mga pares ng nagninangas na mga mata na nakatingin sa kanya. Mabilis niyang inisip kung ano ang nangyayari at ngumiti, itinaas ang kanyang mga kamao kay Li Huyi. Hindi kita binaygo. Sa sandaling lumabas siya sa Mysterious Heaven Palace, nagpadala kaagad siya ng mensahe kay Li Huyi para ipaalam sa kanya ang mga resulta ng Battle of the Great Dao, at pagkatapos ay na-activate niya ang Space Spirit Bid para pumunta rito. Tumango si Li Huyi. Salamat sa iyong pagsusumikap. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao sa likod niya, at bakas sa mukha niya ang kalungkutan. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Salamat sa iyong pagsusumikap, lahat." Ibinalik ng lahat ang kilos. Tumingin si Li Huyi kay Yang Yan at nagtanong, "Yun lang ba?" Bagamat kontrolado niya ang life lamps ng lahat at alam kung gaano karaming tao ang namatay sa Mysterious Heaven Palace mula sa pagkislap ng kanilang life lamps, paano siya makakasundo kung hindi niya ito mararating? Malungkot na tumango si Yang Yan. Si Bing Yun ay nasa small sealed world din ni Yang Kai. Lalabas siya kasama si Yang Kai. Napabuntong hininga si Li Huyi. Sa Great Dao Battle, 3 lang sa 10 ang makaliligtas. Haha, walang puso ang Heavenly Way. Ang grupo ng mga Peking Emperor na nanatili sa Star Boundary ay namumutla din sa sandaling ito. Pagkatapos ng Great Dao Battle, halos 10 lamang sa kanila ang bumalik. Kahit na sina Yang Kai at Bing Yun ay kasama, mayroon lamang 12 o higit pa. Gayunpaman, higit sa 30 sa kanila ang pumasok. Sa loob lamang ng 1 buwan, napakabigat ng mga nasawi sa Star Boundary. Sa paglipas ng mga taon, ang Battle of the Two Realms ay hindi kailanman nagdulot ng ganoon kabigat na casualty sa mga Peking Emperor ng Star Boundary. Bukod dito, sa 10 na bumalik, mayroong isa na lubhang kapansin-pansin. Saglit na tinitigan ni Li Huyi si Tian Yan at bahagyang nagulat. Fire Lord. Sa hitsura nito, ang Fire Lord na ito ng Demonic Heavenly Path ay hindi nakuha, ngunit kakaiba siyang nagpakita kasama ang mga Peking Emperor ng Star Boundary. Higit pa rito, mapayapa silang nabubuhay. Tila may nangyari sa Mysterious Heaven Palace. Sinabi ni Yang Yan, ito si Master Tian Yan. Sa huling sandali ng Great Dao Battle, salamat sa kanya na nabigo ang plano ng Demon Race, na nagpapahintulot kay Yang Kai na sakupin ang inisyatiba. Isa siya sa atin.
Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Liu Yi, ngunit hindi siya nagtanong ng detalyado. Sa halip, tinanong niya, kumusta ang mga pagkatalo sa panig ng Demon Race? Mapait na ngumiti si Yan Yan. Hindi bababa sa atin. Walang hihigit sa 15 sa kanila ang nabubuhay pa. Nagkaroon ng pagsabog ng hininga. Mayroong 40 tao mula sa Half-Saint of Demon Race, at wala pang 15 sa kanila ang nakaligtas sa huli. Ang bilang ng nasawi ay karaniwang pareho sa panig ng Star Boundary. Kung titingnan ito sa ganitong paraan, hindi katanggap-tanggap ang pagkalugi ng Star Boundary. Susunod, sa ilalim ng pagtatanong ng lahat, si Yang Yan at ang iba pa ay maikling ikinwento ang kanilang mga nakatagpo sa Mysterious Heaven Palace. Ang lahat ay nagnanais ng mga misteryo ng Secret Realm ng langit at lupa, ngunit ang mga panganib na umuusbong sa lahat ng dako at ang desperadong labanan sa huling sandali ay lubhang nakakatakot din. Hindi nila maiwasang magtaka, kung nakapasok sila sa Mysterious Heaven Palace, magiging bahagi ba sila ng mga nakaligtas? Matapos malaman na si Tian Yan ay nagplano laban kay Jialong sa huling sandali at naging sanhi ng pagkabigo ni Jialong, lumambot ang ekspresyon ng lahat. Nagpatotoo din si Zishan sa pinagmulan ni Wen Tian Yan sa panahong ito, na lalong nagpahanga sa kanya ng lahat. Kailangang malaman ng isa na ang Demonic Heavenly Path ay isang paksayon na itinatag ni Kenya noon. Si Tian Yan ay matagumpay na nakapasok dito at naging isa sa 4 na Great Lord nang hindi nakikita. Itinago pa niya ang kanyang sarili hanggang sa panahon ng Great Dao Battle bago naghatid ng nakamamatay na suntok sa Demon Race. Masasabing nag-effort siya ng husto. Kung ito ay ibang tao, kahit si Liu Yi ay hindi magagawa ito. Nilunok ni Yang Kai ang Heavenly Source Fruit at sinabing maaaring kailanganin niyang manatili sa Mysterious Heaven Palace ng ilang sandali. Dagdag ni Yang Yan. Tumanggaw si Liu Yi at sinabing, kinukuha nito ang kayamanan ng 12 ng mga Peking Emperor at ng Half-Saint Demon. Hindi magiging madali ang pagpino ng gayong Divine Fruit. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, pumunta kayong lahat at magpahinga. Maaaring magkaroon ng mahirap na labanan bago makaalis si Yang Kai mula sa pag-iisa. Mabilis na umalis si Yang Yan at ang iba pa. Bagamat marami silang natamo sa paglahok sa Great Dao Battle, kailangan talaga nila ng magandang pahinga. Ang malakas na boses ni Liu Yi ay umalangaw-ngaw. Ipasa ang aking order, lahat ng Legion ay nagtitipon ng kanilang mga tauhan at dinadala ang kanilang mga supply. Lumikas sa Spirit Beast Island at tumungo sa Northern Territory. High Heaven Palace, iyon na ang huling purong lupain ng Star Boundary. Kung bumagsak ang High Heaven Palace, hindi malayong masira ang Star Boundary. Maraming Legion Commander ang nakatanggap ng utos at umalis. Ang mga utos ay ipinasa ng patong-patong, at ang mga sundalong natipon sa Spirit Beast Island ay malapit nang umalis. Ang space array ay nagpatuloy sa paggana, at ang mga sinag ng liwanag ay walang tigil na kumikislap. Pagkaraan ng 3 araw, nang lumikas si Liu Yi mula sa Spirit Beast Island, walang laman ang buong isla. Namumula at namamaga ang mga mata ni Mo Xiaoqi habang nag-aatubiling tumingin sa tahanan na tinitirhan niya mula pagkabata at may panunuyo na sinabi, Uncle Lee, babalik ba tayo? Tinapik ni Liu Yi ang kanyang ulo. Talagang babalik tayo. Sa isang kislap ng liwanag, nawala din ang mga figure ni na Liu Yi at Mo Xiaoqi sa space array. Ilang sandali pa, ang space array ay pumutok at naging isang tumpok ng alikabok. Pagkalipas ng 2 araw, bumagsak ang Southern Territory. Ang buong Southern Territory ay sinalakay ng Demon Land. Sa Demon Territory, ang mga bulaklak at mga puno ay natuyo, at ito ay patay na tahimik, na parang pati ang sigla ng mundo ay inalis. Pagkaraan ng isa pang 4 na araw, bumagsak ang Eastern Territory. Sa araw na bumagsak ang Eastern Territory, inutusan si Yang Xiao na tahimik na bumalik sa Dragon Island upang obserbahan ang mga pagbabago sa Small World kung saan matatagpuan ang Dragon Island. Hindi nagtagal ay iniulat niya na ang Small World kung saan matatagpuan ang Dragon Island ay hindi naligtas. Nilusob ng Demon Intent ang Dragon Island sa pamamagitan ng Void Gate, at ang orihinal na magandang tanawin ay naging isang patay na katahimikan sa isang iglap. Marshall Peak, Kabanata 3772. Dowsil. Sa malawak na Astral Realm, tanging ang lugar sa loob ng radius na 1,000 milya sa paligid ng High Heaven Palace sa Northern Territory ang hindi nasira. Ang lahat ng hukbo sa Astral Realm ay nagtipon dito, at ang 2 Great Elder ng Dragon Race ang personal na namamahala dito. Ang lugar na ito ang magiging huling larangan ng digmaan ng huling labanan sa pagitan ng mga tao at mga demon. Kung nanalo sila, magkakaroon sila ng pagkakataong makahinga. Kung natalo sila, mapapahamak sila ng walang hanggan. Mula nang magsimula ang labanan sa pagitan ng 2 kaharian, ang bilyan-bilyong buhay sa Astral Realm ay nawala. Sa territory ng Eastern, Southern, Western at Northern, ang mga tao ay makikita sa lahat ng dako.
Nasira na sila ng Demon Will, nawalan ng malay, at alam lang kung paano pumatay. Bagamat malaki ang High Heaven Palace, hindi nito kayang tumanggap ng napakaraming tao. Ngayong nagtipon na ang lahat ng hukbo sa Astral Realm, halos masikip na ito. Dahil dito, maraming sundalo ang walang pagpipilian kundi manatili sa One Realm Bid buong araw. Ang One Realm Bid na pinino ni Yang Kai ay pinalamanan din hanggang sa labi. Marahil ito ang huling proteksyon ng kalooban ng langit at lupa. Matapos masira ng Demon Will ang Eastern, Southern, Western Territory at karamihan sa Northern Territory, sa wakas ay nakatagpo ito ng pagtutol sa lugar sa loob ng radius na 1,000 milya sa paligid ng High Heaven Palace. Ang bilis ng pagguho ay napakabagal, at sa huli, hindi ito makasulong kahit 1 pulgada. Kahit papaano, tila may kung anong kapangyarihan sa paligid ng High Heaven Palace na hamarang sa pagguho ng Demon Will, na nag-iiwan sa huling lugar para tumayo ang mga tao sa Astral Realm. Ngayon na ang buong Astral Realm ay nakuha na, ito man ay ang Demon Saint o ang Half Saint sa ibaba, hindi nila matitiis ang espesyal na pag-iral ng High Heaven Palace. Sa pamamagitan lamang ng pagguho sa High Heaven Palace maaaring makumplito ang dakilang plano ng Demon Race. Marahil ay nagkaroon din ng isang pakiramdam ng krisis mula sa pagkatalo sa labanan. Sa makatuwid, 10 araw pagkatapos ng labanan, at 3 araw pagkatapos bumagsak ang Eastern Territory, ang hukbo ng Demon Race ay sumalakay. Ang Demon Race mula sa iba't ibang kampo ng Demon ay lumabas ng buong lakas. Sumugod sila mula sa lahat ng direksyon at pinalibutan ang High Heaven Palace. Nang walang anumang kasiyahan, direkta silang naglunsad ng isang tag-ong pag-atake. Ang unang umatake sa High Heaven Palace ay hindi ang hukbo ng Demon Race, kundi ang mga tao na nasira ng Demonic Will at naging demons. Ang bilang ng mga demon na ito ay 10 beses o kahit 100 beses na mas malaki kaysa sa pangunahing hukbo ng Demon Race. Maaari silang matagpuan halos lahat ng dako sa 4 na teritoryo ng Astral Boundary. Ang hukbo ng Demon Race ay kailangan lamang na hulihin at itaboy sila upang bumuo ng isang malaking kampo. Sa ilalim ng impluwensya ng Demon Race, ang nalilitong Demon Race, na alam lamang kung paano pumatay, ay walang takot na sumugod patungo sa High Heaven Palace. Ang lakas ng mga demon ito ay karaniwang hindi mataas. Ang sinumang sundalo ng hukbo ng Star Boundary ay maaaring pumatay ng malaking bilang sa kanila, ngunit napakarami sa kanila. Sa labas ng High Heaven Palace, nagsimula ang isang matinding labanan. Sa pagharap sa kanyang mga dating kababayan, mapatigas lamang ni Li Wuyi ang kanyang puso at magbigay ng utos na lipulin sila. Sa loob lamang ng 3 araw, 10-10 milyong demon dwellers ang namatay sa labas ng High Heaven Palace. Ang dugo ay umagos tulad ng isang ilog sa loob ng 1,000 li, at ang mga bangkay ay nakasalansan ng patong-patong. Sa pagkamatay ng mga demon na ito, ang demonic chi sa kanilang mga katawan ay tumagas at sa wakas ay nahawahan ang lupain na orihinal na protektado ng langit at lupa. Sa labas ng High Heaven Palace, ang Demon Land ay muling sumulong. Bagamat hindi mabilis ang bilis, kung magpapatuloy ito, ang High Heaven Palace ay hindi makakaligtas balang araw. Si Zuyan at Fushan ay galit na galit. Buong tapang silang lumabas ng High Heaven Palace at dumiretso sa hukbo ng Demon Race. Bagamat ipinakita nila ang kanilang lakas, pinigilan sila ni Zhu Li, Fu Yu, at Wobo sa tamang panahon. Ang Demon Race ay dumanas ng maraming casualty sa labanang ito, ngunit hindi ito nakaapekto sa pangkalahatang sitwasyon. Mas maraming puting buhok ang tumubo sa ulo ni Li Wuyi. Araw-araw, itinataas niya ang kanyang ulo ng hindi mabilang na beses upang tingnan ang Heaven Void Cauldron sa kalangitan. Tiningnan niya ang patuloy na kumikislap na mga salita sa paligid ng higanteng kaldero at lihim na nagdasal na bumalik si Yang Kai sa lalong madaling panahon. 10 araw pagkatapos ng pagsisimula ng huling labanan, ang Demon Land ay umabant ng 500 kilometro sa labas ng High Heaven Palace. Pagkalipas ng 5 araw, umabant pa sila ng 300 kilometro. Sa labas ng High Heaven Palace, 200 kilometro pa lang ang hindi na-invade ng Demon Land. Sa paglipas ng panahon, ang mga pag-atake ng Demon Race ay lumakas at mas mabangis, at ang Star Boundary ay medyo naubos. Lumaganap ang kawalan ng pag-asa sa iba't ibang hukbo, at sa ilalim ng mabigat na panggigipit, ang lakas ng loob ng maraming tao ay nasa bingit ng pagbagsak. Lahat ng uri ng kaguluhan ay naganap sa High Heaven Palace. Sa mga panlabas na problema at panloob na problema, maraming mga eksperto ang nabugbog ng husto. Habang puspusan ang labanan, sa loob ng Heaven Void Cauldron sa Mysterious Heaven Palace, sa ilalim ng Divine Tree, tila natutulog si Yang Kai. Matapos lunukan ang Heavenly Source Fruit, nakaramdam siya ng antok at hindi na niya napigilan ang antok. Bahagya siyang nakapagsalita ng ilang salita kay Yang Yan at sa iba pa bago siya direktang nakatulog.
Walang laman ang kanyang isip at parang namamanhid ang kanyang katawan. Para siyang bumalik sa tiyan ng kanyang ina. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanya sa pagsilang ng isang bagong buhay. Sa isang tiyak na sandali, ang kanyang kamalayan ay naging malinaw sa isang sandali, at hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa kanyang sariling Dao. Kung hindi pa niya naranasan ang Dao Heart noon, maaaring hindi alam ni Yang Kai kung ano ang gusto niya, ngunit pagkatapos ng kakaibang karanasang iyon, napakalinaw ni Yang Kai kung ano ang dapat niyang gawin. Dapat niyang hanapin ang sarili niyang Dao, ang Dao na kinilala ng langit at lupa. At ang kanyang Dao ay ang Dao of Space. Ang mga piraso ng nakaraan ay nananatili sa kanyang isipan, at unti-unti, lumitaw ang kanyang pagkaunawa sa Dao of Space. Naisip niya noong una niyang nakita ang Dao of Space, pagkatapos noong naabot niya ang yugto ng minor accomplishment, pagkatapos ay noong sa wakas ay umabot na siya sa susunod na antas. Patong-patong, mas naging malinaw ang pangunawa ni Yang Kai sa kanyang Dao. Nanginginig ang kawalan ng lumitaw ang maliliit na bitek sa nakapalibot na kalawakan, na parang mga ahas na espiritu. Ang kanyang demonic chi at spiritual energy ay mabilis na lumiliit patungo sa isang tiyak na punto sa kanyang katawan, bahagyang nagpapakita ng mga senyales ng pagiging isang misteryosong marka. Isang Dao Seal. Bagamat walang nakapagsabi sa kanya nito noon pa man, mabilis na naunawaan ni Yang Kai ang kanyang sariling sitwasyon nang siya mismo ang naranasan ang prosesong ito. Ipunan ng essence, chi at spirit ng isang tao, ang panghabang buhay na pangunawa ng isang tao, at paikliin ang isang Dao Seal na pagmamay-ari ng sarili. Sa paraang ito lamang makakalakad ang isang tao sa kanilang sariling Dao at magkaroon ng kanilang sariling Dao. Ito ay isang lubhang mapanganib na proseso, ngunit isa ring pagkakataong minsan sa isang buhay. Si Yang Kai ay hindi nang ahas na maging pabaya kahit kaunti. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang sarili niyang pangunawa at pangunawa sa embryonic form ng Dao Seal, unti-unti itong ginagawang perpekto. Hindi niya alam ang paglipas ng panahon, ni hindi niya alam kung mabuti o masama ang labas ng mundo. Ang kanyang buong isip ay nahuhulog sa Dao Seal. Dahan-dahan, nagsimulang mahubog ang malabong balangkas ng Dao Seal, at habang nagsisikap si Yang Kai, naging mas malinaw at mas malinaw ang balangkas. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Yang Kai dahil medyo mabagal ang prosesong ito. Sa oras na ito, ganap na niyang nakalimutan ang tungkol sa krisis sa Star Boundary, ngunit hindi niya namamalayan. Alam na alam niya na kailangan niyang i-condense ang sarili niyang Dao Seal sa lalong madaling panahon, kung hindi, pagsisisihan niya ito sa buong buhay niya. Halos instinctively, kinuha ni Yang Kai ang Heaven and Earth Source Liquid mula sa small sealed world bead at uminom ng isang malaking lagok. Dumating sa pagkakataong ito ang pakiramdam ng paghahati ng langit at lupa, na nanginginig sa kanyang espiritu. Noong nilikha ang langit at lupa, ang world principles ay napakayaman. Ang subo na ito ng Heaven and Earth Source Liquid ay tila hinayla si Yang Kai pabalik sa sinaunang panahon kung kailan nilikha ang langit at lupa. Sa ilalim ng chaos, isang invisible na puwersa ang bumalot sa kanya mula sa lahat ng direksyon, lumiliko sa kabisera at lakas upang paikliin ang kanyang Dao Seal. Kinain ni Yang Kai ang puwersang ito ng gutom, at ang bilis ng pag-condense ng Dao Seal sa kanyang katawan ay biglang bumilis. Ang maliwanag na Dao Seal ay kumikislap na may nakasisilaw na kinang habang ito ay tumatak sa kanyang Dragon Bone, na naging dahilan upang ang buong katawan ni Yang Kai ay nagbuga ng mahinang gintong liwanag. Sa labas ng High Heaven Palace, ang Sect Defending Array ay mabilis na kumikislap habang hindi mabilang na mga Demon Dweller ang sumugod. Ang mga pag-atake ay inilunsad mula sa High Heaven Palace, na ani ang buhay ng mga Demon Dwellers na ito tulad ng pagputol ng dayami. Ang mga bangkay ay nakatambak sa mga bundok, at malayang damaloy ang dugo. Ito ay isang magulong panahon, isang panahon ng pagpatay at pagbibinyag ng dugo. Ang buhay at kamatayan ng mahihina ay walang kontrol, at ang malalakas ay nasa panganib na mamatay anumang oras. Ang Heavenly Way ay walang awa at hindi permanente. Ang itim na buhok ni Liu Yi ay naging puti sa loob lamang ng 10 araw. Nakatayo sa tuktok ng High Heaven Palace, tumingin siya sa labas ng array na may tame-time na ekspresyon. Ang mga ekspresyon ng lahat ng nasa likod niya ay sobrang solemn na din. Bagamat sa lahat ng oras na ito sila ay nasa tenterhoof, sa takot na mawala sa kanila ang High Heaven Palace, ang huling hadlang at kuta ng Star Boundary, sa sandaling ito, kahit sino pa ito, silang lahat ay puno ng fighting spirit. Kung maaari silang mapahamak kasama ng mundo ng langit at lupa, hindi nila pababayaan ang buhay na ito. Isang figure ang sumugod mula sa harapan. Si Ying Fei iyon. Pinunasan ang dugo sa kanyang mukha, ikinulong niya ang kanyang mga kamay at sinabing. Sa pag-uulat, ang Northwest Great Array ay nasa napipintong panganib. Ito ay mababasag sa kasing ikli ng insenso at hanggang 1 oras.
Si Sir Fu Renjie ay humihiling ng mga reinforcement. Lumingon si Li Wuyi para tingnan. Wala ng reinforcements. Dahil sa kagiat na sitwasyon ng militar, ang lahat ng mga tropa ay ipinadala. Sa ngayon, ang Towering Palace ay sinasalakay mula sa lahat ng direksyon. Ang mga tao sa likod niya ay ang kanyang mga personal na gwardya na siyang namamahala sa pagpapadala ng mga utos. Wala na silang mga sundalong magagamit nila. Pagtalikod, malamig na sinabi ni Li Wuyi. Ipasa ang utos, kung hindi may pagtanggol ang Northwest Array, sabihin kay Fu Renjie na kalagkarin ang ilang half-saint of Demon Race sa libingan kasama niya. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Yingfei bago niya ikinulong ang kanyang mga kamao. Oo, tumalikod siya at lumipad palabas. Bahagyang ipinikit ni Li Wuyi ang kanyang mga mata, tumangala sa Heaven Void Cauldron, at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa huli, wala pa bang paraan para baligtarin ang sitwasyon? Hindi nagtagal, binawi niya ang kanyang tingin, at ang Principles of Space ay nagiba-iba sa kanyang katawan. Ang kanyang ekspresyon ay mataimtim habang nagtatanong. Natatakot ka ba? Sumigaw ang mga personal na gwardya sa likod niya na kanina pa sumusunod sa kanya. Hindi. Ngumisi si Li Wuyi. May malaking takot sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kahit ang haring ito ay natatakot, kaya bakit hindi ikaw? Ang mga personal na gwardya ay nagpakita ng nahihiyang mga ekspresyon, at ang isa sa kanila ay nagsabi. Para masundan si Master, kahit na mamatay tayo sa battlefield, hindi kami magsisisi. Naikuyong din ng iba ang kanilang mga kamao at sabay-sabay na nagsabi. Handa kaming mabuhay at mamatay kasama ng Master. Si Li Wuyi ay nasa mataas na espiritu at sumigaw. Mabuti, iyon ang tamang paraan ng pag-iisip. Nanginginig ang kanyang mga braso habang sinasabi sa malalim na boses. Susundan ninyong lahat ang haring ito sa labanan at papatayin ang kalaban. Mabangis na sweep out ang intensyong pumatay. Master, biglang sumigaw ang isang personal guard sa nanginginig na boses. Ngumisi si Li Wuyi. Natatakot ka ba? Normal lang ang matakot. Hindi, Master, tumingin ka dyan. Itinuro ng personal na gwardya ang langit. Tumingin si Li Wuyi at hindi naiwasang pumikit. Ang mga pattern sa ibabaw ng Heaven Void Cauldron, na lumulutang sa kalangitan sa lahat ng oras na ito, ay kumikislap ng mas mabilis. Ang orihinal na malinaw at nababagong mga pamagat ay nagbabago na ngayon sa isang nakasisilaw na bilis, at sa lalong madaling panahon, ang mga salita ay lumabo. Sa napakaraming araw, ang Heaven Void Cauldron ay nasa ganitong estado at hindi pa nakaranas ng ganoon isang pagbabago. Walang sino man ang umasa na magbabago ito sa oras na ito. Ito ay... Biglang nanlaki ang mga mata ni Li Wuyi habang nakatitig sa Heaven Void Cauldron, mga karakter, ngunit napakabilis ng pagkutitap ng liwanag para makita ng sino man ng malinaw. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sa wakas ay naging malinaw ang dalawang malabong karakter. Sa isang tiyak na sandali, huminto sila ng may putok at napuno ng nakakasilaw na liwanag ang buong Star Boundary. Sa sasandaling iyon, ang demonic chi ng Star Boundary ay tila napunit at ang pinakahihintay na liwanag ay muling bumaba. Nanliit ang mga mata ni Li Wuyi habang nakatitig siya sa dalawang gintong karakter, puno ng kagalakan ang kanyang puso. Ang Void.